Hello everyone! Magandang araw po sa ating lahat. Today, I will going to discuss the purpose of writing, which is to entertain. To entertain can be broken down into to make the audience laugh, to make them cry, to relax the reader, and to provide an overall enjoyable reading experience. So, ang entertain guys ay pwedeng mahati sa ilang mga kategorya. Una is ang pagpapatawa or humor. Ito ang pinakakaraniwang anyo ng entertainment kasi panrinig lang natin ang entertainment na pumapasok sa isip natin ay pagpapatawa. Ito ay naglalayong patawarin ang mamabasa o manonood. Kagaya na lang ng comedy shows, stand-up comedy, and funny movies. Mga memes, pwede rin yun. So, pangalawa ay pagpapaiyak or to make them cry. Ang entertainment ay maaari rin magpaiyak sa mamabasa o manonood sa pamamagitan ng paglalabas ng emosyon. Kita nyo guys, hindi lang sa pagpapatawa umiikot ang entertainment, kundi sa pagpapaiyak. Gaya na lang ng sad movies, tragedies, love stories. Marami sa ating mahilig doon kasi minsan may maaalala tayo ay nakaka-entertain din yun. May sa pagkakataon may naaalala tayo sa movie na yung kumbaga. So next, ang entertainment ay nagsisilbi rin yung relaxation. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng pagbabasa ng isang magandang libro, mga hobby natin, mga romance, diba? Para sa ating mga ganda yan dahil minsan nakaka-relate tayo o nakaka-ramdam na yung connection sa pagbabasa o pananood ng isang nakaka-relax na pelikula gaya na ng K-drama. Yun. So, panghuli ay ang overall enjoyment. Ito ay naglalayon magbigay ng kasiyahan at kaligayahan sa mambabasa o manonood. Dito makaka-relax tayo, mag-enjoy tayo kung baka halimbawa na lang manonood tayo na nakakatawang movie, may popcorn pa tayo. Mara-relax tayo, pansamantala natin makakalimutan yung problema dahil nakaka-entertain yung movie. So next, moving on, the example of in written form ay ang maikling comic strip ni Oscar Sandy. The short comic strip that tells a story about a dying dog served as an illustration to entertain, even given that it elicits a sympathetic reaction from the readers. Ang kwentong ito naman ay nagpapakita ng kalungkutan at pag-asa ng aso habang ito ay naghihintay sa kanyang huling sandali, di ba? Ang comic strip ay nagdudulot ng pakikirami sa mambabasa dahil nakikita nila yung paghihirap ng aso. Maaaring matouch yung mambabasa o maiyak kasi siguro may naalala silang senaryo na nangyari rin sa kanila, namatayan din sila ng aso. Kasi makaka-relate dito yung mga dog lover, yung mga mahilig sa aso, mag-touch sila, may inspire, makakakuha ng simpatsya ang comics na to. So, moving on sa example of a film in the video form. One video clip that served as an example of entertainment value is from the movie Hachiko. Kung familiar ba kayo sa Hachiko? In which the dog kept patiently waiting for its deceased owner due to the audience's emotional and melancholic reaction. It qualifies as entertainment. Ang Hachiko ay isang pelikula na nagpapakita ng aso na patuloy naghihintay sa kanyang yumaang amo. Ang kwentong ay isang halimbawa ng entertainment dahil nagdudulot ito ng emosyon at kalungkutan sa mga manonood. Kapag nakakita natin ang aso araw-araw na pumupunta sa istasyon ng tren o panghintay ng amo nito, hindi natin maiiwasan na maawa o di kaya matouch sa kanyang pagmamahal kasi
makakuha rin ng simpatsya to. Kasi makikita rin dito yung pagka-loyal ng aso sa amo dahil nagsiyaga siya na hintayin yung amo niya kahit di siya sure kung mapapalik pa to. Makikita rin dito yung connection ng aso at yung amo niya. Makikita rin yung pinaka-love or bond nila. Kaya makaka-relate o maiiyak ang manonood dito. Mai-inspire. Saka yung both Hachiko and Comic Freak ni Oscar Sangli ay mga halimbawa ng entertainment dahil nagdudulot sila ng emosyon at pakikirami sa mga takatanggap. Hence, it's provide enjoyment, happiness, and emotion to the readers or viewers. There are many different forms of entertainment, from humor to making them cry. At sa kabuuan, ang entertainment ay isang mahalagang layunin ng pagsusulat. Ang pagsulat. Kasi yung entertainment, boring naman kung puro tawa lang yung umiikot sa novel o di kaya video. Dapat haluan din ng ibang emosyon para ma-entertain yung mga manonood. From fear, from drama, to comedy. Rom-com kaya na. So, dito na po nagtatapos ang aking discussion. Sana po may natutunan po kayo sa video ko. Thank you po. Para maging updated kayo sa susunod ko pang video, huwag kalimutan mag-like, comment, subscribe, and click the notification below para updated ka sa susunod ko pang video. Goodbye!